Hello po mga kabayan. So nandito tayo sa pinakaitaas na part ng bahay na ginagawa namin or yung apartment. So kung napapansin nyo, mayroon siyang mga parang trapal. So ipapakita ko sa inyo dito kung paano nga ba ginagawa yung mga ceiling dito na pinakataas o yung mga bubong ng bahay dito sa lugar ng Greenland, dahil yung Greenland ay malamig sa buong taon. Tara, samahan nyo ako. Mayroon akong isi-share sa inyo dito yung paggawa ng bubong dito or ceiling at pinakataas na area ng bahay. So ito na yung pinakataas na area ng bahay. Sa itaas nito, ito na yung pinaka-bubong niya. So ganito pala ginagawa nila dito para hindi talaga papasok yung lamig. Kung napapansin nyo, mayroon dito parang trapal ito mga kabayan. Ayan o. Para siyang trapal na plastic, tapos nilagyan dito sa loob ng mga insulation. So yan yung likod na yan, kahoy yan, pero lalagyan pa yan ng insulation. Ayan oh, yan yung insulation na tinatawag para hindi talaga papasok yung lamig. So ganito yung paggawa dito ng bahay. Tapos yung mga brace niya dito, kahoy lang talaga siya. Hindi pwede dito metal dahil nga malamig itong lugar sa buong taon. Ayan, so ganyan siya hanggang dun sa dulo. So ganito yung paggawa nila dito ng ceiling or yung bubong. So kada ceiling nito, kada floor, kasi hanggang 4th floor ito, mayroon talaga siyang ganito na nilalagay na insulation. Pero dito sa part na area nito mga kabayan, kung saan yung pinakataas na ng building na to, mayroon siyang trapal. Pero dito sa mga baba na, sa mga kwarto, wala na siyang trapal, kundi meron na siyang insulation na ganyan. So ganito yung paggawa ng mga ceiling dito sa lugar ng Greenland. Talagang napakahirap gawin yung proseso ng bahay dahil nga ang dami mo pang ilalagay. So itong building na to ay concrete siya, na-build siya sa concrete, pero dahil nga malamig ang lugar na to, hindi pwede na puro concrete dahil mag-yellow at magmo-moist yung buong bahay mo, kundi kada kanto nito na mayroong concrete, ayan, lalagyan ng mga insulation. So ito naman yung insulation para sa mga wall. Ayan, may dalawang klase to. Yung isa naman ay yellow siya or puti. Ito naman medyo may paka-light na yellow. So ganito mga kabayan, no? So sinare ko lang dito yung paggawa ng mga ceiling dito sa lugar ng Greenland. So kahit dito sa ilalim niya, mayroon din siyang insulation dahil yan ay mga daanan ng mga piping, mga electrical. Tapos ito yung pinakapundasyon natin dito sa ibaba, yung floor niya ay semento na, pero tatakbatin ito ng mga insulation at kahoy. So ito yung ginagawa nila na mga pangtakip mga kabayan, no? Para siyang gypsum board lang din ito. Ito nilalagay ito sa loob. So sa labas mayroon din siyang ganito, pero mas medyo matibay yung sa labas. So may dalawang klase kasi ito pang indoor lang to. Yung sa labas may nilalagay sila, tapos bago lagyan ng mga kahoy. So ito pa yung kalahati dito ng building. Ayan. So dun sa dulo, mayroon pa yun dun. So ganyan lang pagkagawa nila dito. So ito na yung pinaka itaas, ayan o. Ayan na yung langit natin. So ito yung door dito na mag-open siya pag in case na may sunog. Ayan, makikita mo din yan pagka summer, pag wala ng snow. May snow kasi sa taas, natakpan siya. Ayan. So ganito yung paggagawa dito mga kabayan. Sa mga carpenter na may mga idea na ganito. So ito, napakadaming kahoy. Ang lugar nila ay walang kahoy na tumutubo, pero marami silang supply na kahoy dito. Itong kahoy na to sa ibang lugar pa to kinuha. Natanong ko dito, kadalasan dito kumukuha sila sa lugar ng Sweden. So tinatanong ko din kung anong klaseng kahoy to. Ang sabi nila Palutsina daw. So hindi ko alam mga kabayan na kung anong klaseng kahoy ang Palutsina. Pero sa atin meron. Pero hindi ako kabisado sa mga kahoy. Ayan, Palutsina daw yan. So ito yung nilalagay dito sa ceiling. So pagkatapos nitong trapal na to, lalagyan pa ito mga kabayan ng kahoy na ceiling. Ito, ilalagay ito dito para magiging kapitan ng ito, gypsum. So ayan na yung pinaka final niya. So maraming mga insulation niya sa loob at saka itong trapal. So sobrang kakaiba, no? Pagka ganito gagawin mo sa Pilipinas ay talagang magastos siya. Pwede naman ito sa Pilipinas sa mga pangkuan kasi ito sa init or lamig siya pwede para hindi makapasok. Pero ang trapal parang hindi ko alam, parang hindi ata pwede sa atin yung trapal. Ito insulation ganito pwede. Ayan. Pag matapos ito mga kabayan, ang magiging labas niya ganito na siya.
Ayan, so nabalutan na siya ng mga insulation. Tapos mayroon siyang gypsum board. So ito yung mga pundasyon niya. Ay kuwan lang to, metal to sa loob, pero mayroon siyang kahoy at saka nilagyan itong parang gypsum board siya. Yan, ganyan na yung itsura niya bago ito pipinturahan. Pero pag dito sa mga itaas na sa roof kasi ito ay hindi na to pinapinturahan yung iba. So ang baba nito, ayun na yung mga apartment na ginagawa namin dito. So yan, ipapakita ko sa inyo. Ayan, so simento talaga siya. Ayan. So hanggang fifth floor ito. Ayan. Ayan, tingnan nyo naman mga kabayan kung gaano kakapal. Ito na yung gilid natin sa building. Tapos tingnan nyo ang kapal dito. Nasa 50 cm yung haba. Ayan, tinakpan ng mga insulation yan sa loob.